Alright, good once again mga kapatid. For this video, pag-uusapan po natin ang patungkol po doon po sa ating mga grupo kung bakit madalas hindi po natin nakikita na naglalagay po ng presyo yung mga nagpo-post, di ba? Nagbibenta naman po tayo ng ating mga alagang pabo o ano pa mang mga alaga natin. Bakit po ba hindi natin nakikita na nilalagyan ng presyo? Yung iba ay talagang nagagalit na po dahil nga wala pong presyo. Bakit hindi na lang raw lagyan ng presyo yung mga pinupost natin na mga alaga? So yan po yung ating pag-uusapan para po ito sa mga baguhan pa po o sa matagal na po na hindi po nila naiintindihan bakit ganyan po yung kalakaran sa ating mga grupo na hindi po tayo naglalagay ng presyo. At ito po, samahan nyo bago. Here we go, let's go. Ganito po yan mga kapatid. Bakit po ba hindi po natin nakikita yung mga posting sa mga grupo, lalo na po sa mga pabo? Hindi naman lahat ng grupo kasi yung ibang admin okay lang naman sa kanila na maglagay po ng presyo, pero may mga grupo po talaga na hindi po talaga pwedeng maglagay ng presyo ng ating mga alaga. So, ang isa pong rason, ang pinakaunang rason po talaga dyan is bawal po ni Facebook ang selling of animals. Yan po talaga yung isang rason. Tandaan niyo po, sa hindi pa po nakakaalam, siguro may iba pa po na hindi pa po talaga masyadong familiar patungkol po sa kalakaran ng Facebook o sa social media. Ayan, hindi po pwede yung selling of animal sa Facebook. Yan po yung pinakarason talaga kung bakit hindi po dapat lagyan ng presyo yung ating mga pinopost na mga alaga. Ayan. Kahit nga yung salitang binibenta for sale, hindi nga yan marapat nating gamitin tuwing mag-post po tayo ng ating mga paninda. Sa aming mga grupo, sa ilang grupo na po, pina-implement po na yung gagamitin ay code po. Mula C1 hanggang C10. Ayan. So, yung mga code na yan, kung nakikita nyo, yan po yung code na mostly na ginagamit namin. So, sa mga bago pa lamang po, na hindi po nakakaalam kung ano pong ibig sabihin ng mga C1, C2, C3, hanggang C9, yan po yung ibig sabihin. So, yung pinakaunang rason po talaga is bawal po ni Facebook yung magbibinta po tayo ng animal sa kanyang platform. Kaya, hindi po dapat maglagay po ng presyo sa ating mga posting na sa ating mga grupo. Kasi nga, kung against yung magbibinta ng alaga, posible po na yung grupo na yun po yung magkaroon ng violation. At pag magkaroon ng violation, mawawala po yung grupo na yun. Ang pangalawang rason po mga kapatid kung bakit hindi po dapat maglagay ng presyo is piniprotektahan po ng mga admin at moderator na magkaroon po ng price war. Ayan. Napakalaking problema po pag magkaroon na po talaga ng price war pagdating po sa ating mga alaga. Kasi marami na pong mga kababayan natin na breeder na nag-aalaga po na gusto na pong mag-stop o huminto. So yung kanilang presyo po niyan is napakababa na po at bagsak po talaga. Kaya bilang admin o mga moderator po, yan po yung isa pong pinoprotektahan po talaga is magkaroon po ng price war. So kayo po, kung baguhan pa lamang po kayo, dapat nyo pong unawain na ginagawa lamang po yan ng mga admin at moderators kung bakit hindi po sila nagpapalagay ng presyo para po maiwasan yung price war. So ano po ba yung problema pag magkaroon na po ng price war? Babagsak po yung market ng ating mga alagang binibinta. Yan po talaga yung reality. Pero po mapangalawa na lamang po yan sa yung pinakaunang rason po talaga na bawal po yung magbibinta sa platform ni Facebook ng mga animals. Ayan. Selling of animals is not allowed po ni Facebook. Kaya namimiligro po yung grupo or yun pong account na gumawa ng grupo na yun na is magka-violation po siya. Ayan po, yan po talaga yung dalawang rason. So, ano po ba dapat yung hilom? Hilom, nag-vlog pa ta? Nag-vlog pa ta ba hilom ha? Behave.
Behave. Behave. Lakaw lang dito, lakaw. Lakaw dito, lakaw. Lakaw. So, yun po mga kapatid, hindi naman po, alam ko po, marami kasing nagrereklamo nito dahil kung nagpo-post tayo tapos walang presyo, mostly marami po talagang magtatanong. So, ayun nga, dahil sa dalawang rason na yun mga kapatid, no selling of animals po kay Facebook, tapos yun pong price war, yun po talaga is ang pinakamainam po na gagawin natin during po sa ating posting is ilagay na lang po natin yung contact number natin na pwede po tayong tawagan, location, ayan, yan po yung pinakamahalaga talaga kasi nga kung legit buyer po talaga yan mga kapatid, wala na po yung maraming tanong, tatawag po yan. Bago kasi yan bibili mga kapatid is nagsuri na po yan, marami na po yung inalam. Ang pinakamahirap pa is yun po, pinakamaraming tanong, yun pa po yung hindi buyer, hindi bibili. Kumbaga, ubusin lang po yung ating oras. So experience ko na po yan sa katagalan ko po sa pagpapabo is yung mga sure buyer pa po is wala yang maraming tanong, tatawag yan or else darating yan sa area mo. Magtataka na lang ako na andyan na po sa pinto ng aking pabuhan. Ayan, tinatawag na po yung aking pangalan kasi nga, ayun, bibili po daw sila ng pabo. So, yan po yung gusto ko pong iparating sa inyo mga kapatid, lalo na po sa mga pabuhan. Alam ko po, nung una po, isa rin yan sa akin pong parang ikinagagalit. Bakit yung mga posting ay wala pong presyo? Bakit hindi na lang po ilagay? Pero nang katagalan na po, naunawaan ko na po na isa po talaga sa balaod or batas ni Facebook is no selling of animal. Ayan. So idadagdag ko na lamang po sa inyo mga kapatid, bago lamang po ito nangyari sa aking account. May 3 posting po ako na niremove po talaga ni Facebook. Sa mga kapwa ko po breeder na nag-aalaga po ng Bourbon Red. Agay, hilong ba? Hilong. Dili magsaba. So, sa mga kapwa breeder ko po na nag-aalaga po ng Bourbon Red, mga kapatid, ingat po kayo sa paglalagay ng salitang Bourbon Red. 3 post ko na po yung inalis ni Facebook. At nang nangyari yon, kusa na lang po akong nag-delete ng aking post na may Bourbon Red po talaga na nakalagay. Ipinasauna ko na lang ito sa inyo dahil yung salitang Bourbon Red rin, isa po yan sa nag-trigger po sa grupo natin na usapang pabo na malapit po yung ma-remove yung salitang Bourbon Red. So, nasa sa inyo na po kung ano po yung gusto nyo po or ano po yung gagawin ninyo. Sinasabi ko lamang po ito sa inyo nang nangyari po yan sa aking account na 3 post po ng Bourbon Red ay kusa pong ni-remove ni Facebook. So, nasa sa inyo na po kung ano po yung inyong gagawin. Sinasabi ko lang ito para po maingatan po yung ating mga personal account. Mahirap po pag yung ating personal account po yung magka-violation. Ayan, magka-violation po ni Facebook dahil baka sakali po na i-remove po. So, ano man oy? Ito gustong maging vlogger mga kapatid. Gansa na gustong maging vlogger. Gansa na maging vlogger. Ayan. So yun po, pinaka-importante po talaga mga kapatid is maintindihan nyo po na bawal po talaga ni Facebook is yung selling of animals. Ayan lang po yung gusto ko po ibahagi sa inyo mga kapatid na hindi po basta-basta yung Facebook ngayon. Ingat po kayo dahil posible po na magka-violation yung ating grupo, yung inyong personal account dahil bawal po sa Facebook yung selling of animals. Ayan. So, marami pong nakakalusot minsan sa grupo natin. May nagpo-post po na mayroon pong mga presyo. Iwan ko lang sa mga ibang admin at moderator bakit po nila ina-accept or ina-approve. At doon naman sa ibang grupo na open lang po talaga. Ayan. Marami pong nakakalusot talaga kasi open lang. Hello, gansa. So, yan po mga kapatid. Lagi nyo pong tandaan. Ikaw outro na lang. Ikaw outro gansa. Lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.